Mayong buntag ka na tong tanan. Ano usab kita sa atong programa. Baranggayanon, ikaw ka ba hiniini? Pagpakabana sa atong komunidad. Higala. Sa dili pa nato sugdan, tugo-tugo ninyo sa ampo sa ngalan samahan anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko na mong Diyos, niya sa kami niining tak na sa kabuntagon. Hinatunta sa kanunay ikaw nagas giya ka na mo sa sakto nga dalan. Hinatunta lamdagan mo kaming tanan ug hatagi agi pagbukas sa among mga kasing-kasing ug unang-una hatagi giya kung angay ba kini namong sumbanan. Ginoong Hesus, ikaw ra gyud ang bugtong namong manluluwas nga nagpalansang ngayon ang krus. Diyos ug hari ug tinuod nga tao, nga anak sa tao nga nagpakatao. Kining tanan among gisalig kanimo pinagi sa imong anak. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong topic kuman kalabot na sa mga ipipila nga konstitusyon, pero hatagan jud nato paghulagway ang rights sa langyaw ug sa mga langyaw nga nagduma kaniadto sa ato. Mayngon ako diya sa ato nasod gikan sa Spanish time nga nadiskubrihan kita ni Ferdinand Magellan nga hangtod usab kuman gipamunuan Ferdinand lang gihapon, Ferdinand Marcos Jr. So niining panahon na kung imong makita mutay tabloid halos mga langyaw na ang gikontra na nato mga kaigsuonan. So bisan tuod nga kita nagplano nga mag-independent country, dili unta pod nato lapasan ang katungod sa mga pipila ka mga langyaw kay naaman tay departamento especially sa tourism. Sila usab sa Chinese nasubo kay ko maghandom sa mga kagahapon. So sama sa trade between China and the Philippines was already in place by the 12th century, and some of these Chinese traders devotedly remained from this period. So, naagya po yung nagpabilin hangtod kuman sa atong nasod. This Philippines was an tripod for trade
between China and the Spanish Empire in Latin America. So the ethnic Chinese in Manila manage their trade. So manage the trade. So yaning duha mga kaigsunan gikan sa 17th to 18th century. So the Chinese sa pagdumaya na sa Espanya, who so to control the ethnic Chinese, so na murag na nawala sila at that time nga ang ilang courtesy by residential and occupational restriction nahimo gi-istrikto ang ilang pamuyo dinhing dapita sa ato nasod. So isig ka langyaw naglalis adunay mga kasilo. So gipamatud-an ng Chinese traders nga dili maayo sab nga himuon ilan na lamang sila istriktohon gumikan sa periodic violence. So ilang gipakita ang rights pud nila kay kung buto na hunaon dili man kung taga Espanya ang tag-iya nan nato nasod. So sila mismo nagrebelde sa panahon ng Espanya kaniadto with the Filipino soldier, with the together the rebel Filipino soldier. So sila sa mga kaigsunan bagang kasakit nga mga kay maglisod pod sila kay unsa man taon nila pagpamaligya, pag-negotiate na ang ila kaatbang ra pod nga mga langyaw biskay tagtugutan sila ng mga Pilipino. So di protect as niining punto ha murag sakit jud nga maghando raw sa labi na kanang batikusong ka sa imong residensya, batikusong ka sa kung unsay purpose, kung anong iniang kanining dapita. So murag lisod kay no. So in the half of 19th century there was new sorts of Chinese immigration moving into rural provinces. So ethnic Chinese came to occupy a central position in commerce and commercial agriculture and provincial at provincial and local land. So under the US rule, Chinese immigration was sharply curtailed. So during 17th
to 18th century, Chinese immigration to the Philippines was almost entirely male. Ang Chinese sa panahon ng Chinese immigration, no, puro lang laki ang ilang gipanguha, kay murag ang nahitabo manggod nan ilang gipakita sa Spaniard, murag dili jud maayong kuan. So isa ang Chinese nakig-coordinate usab sa mga Amerikano. So the Philippines was almost entirely ang namuyo diri sa Pilipinas nga mga Chinese, halos laki gumikan maoy sa gikuan sa immigrant nga to protect the our country, no. So ang purpose nila, this lead to center. So nagkasinabot sila nga kung kuanon, makigmenyo with the Malay Filipinos and the creation of the Chinese. So makigkuan sila kung para mulahutay gyud ang ilang pagpuyo, ang ilang kuan the Chinese came to occupy the central position in kuan sa ato nasod. So giyatagan sila posisyon nga maka-komersyo o maka-kuan sila negosyo o sa ato makahatag usab ng sa ila ng lupa lang. So namely, no, dili lang kung ilang kaugalingon, dili lang kung atong kaugalingon, kundi sila usab andunay dakong katungod gumikan sa panahon nga gihatagan tag freedom, oh. So at that time gitawag ang maong creation nila na grupo mestizo. So when restricted of the Chinese economic activity were lifted, daghan ang kuan, mibiya og naggrupo sila ang uban kinta nga kuan sa paghuman sa in the half of 19th century, naggrupo ang mga Chinese. So gitawag sila nga Chinese mestizo. So isa na sila nga adunay gihawiran mga land holding into the rural land holding and agricultural development by leading the track of the owned kung katong gipanag-iya sa mga Espanya nga ila sang gipalit dito sila sa kuan Spanish religious orders by the late century. As the Chinese mestizo landholding increased, they became a major component of the Filipino into a situation that continues to the present day. Chinese mestizos acquired Filipino identities. So ang Chinese mestizo, guys, sa nila, ang grupo na Chinese mestizo
Mo pag yun nag-acquired nga kita Pilipino din sa kaugalingon natong nasod para makakontribute kita ng substantially to develop the development of Filipino national identity. Oh, murag sakit kay ba nga ang almost nga gipakita na ng China kung giunsa pagtabang ang atong nasod, giunsa pagbakod, no? Although the ethnic Chinese dominate the corporate world, they are still denied. Bisang pag naggidominar nila ang korporasyon sa entero kalibutan, gideny gyud nila nga wala labot nila sa political arena. Wala di kuha nila nung ang ila pakigsandurot nga mutabang pud sila kay negosyo man lagi po ng ilang gihimo. So nagtinabangay sila nga mga kadugo, mga kaliwatan, mga henerasyon until now. No, atong in this mainly to be a popular resentment and envy of the Chinese for their commercial success para magmalampuson in taon ilang negosyo. Bagan ato lang tan-awon ang kasamtangan bisan gani nagmadaugon na basta corporate gani nakasabot kita kung unsa sila klase nakahatag di basta ang pagtinabangay basta kay mo di inuan di man ta mo ingon nga mo konsente kita kung ang activities usab illegal. Kay pareha kinsa may dili in taon mahadlok nga sa imong nasod sa dili imo nasod tapos magbuhat ka sa ingon imposible kaayo nga magbuhat ka og illegal activities gawas kung ipaangkon sa imo nga kanang nga mga bagan halos ipaangkon na lamang sa imo bisag dili imo musugot ba nga na pag-abot sa investigation preliminary as pag-abot pa ng mga ako nakita nakasaway kayo ko sa gibuhat nila kay Mayor Alice Go risgo kay bagang konsensya elected by the people tapos dibdungisan ang iyang pagkatao hindi asar sa dining mga takatawhan unta sa Tarlac tabangan unta pud nila ilang mayor dili pud unta na nila pasagdan kay ila bang gibuto bagang kahasol gibatikos gipuli-pulihan ng mga senador pero kung imong tanawon pud bagan waya na maghuna-huna nining mga senadora nga kung kinsa ba utang na loob bisang utang na loob na lamang kung kinsa gyud ang taglaw pa ang proteher ang nag-contribute is para ma-develop og substantially o kanang bang
ang ato pagka national identity. So bagan bisag unsa og batikos kisyo ang live nimo na sayo, kisyo ang ikaw usa ka biskay imo nagyangkon nga natataw ka ni kuan unya pakasay po nimo ang nagtrabaho dili man kun ang kuan dili po nagtrabaho iyang bisan pag iyang amahan ang nagprocess sa maong papers dili po kung iyang amahan mismo mo'y naghimo gani atong makita 17th 18th 19th until now pwede pa nimo utrohon ang imo birth certificate kung kano sa na tao kung kano sa daon mo kuan. Unya ko na modyo na kanang pipila ka tuig dinhi dapita kay tag-iya na ka na negosyo nagtag-iya na kay lupa na kay taglawong pa tinubdan bagang kahasol na kay mga kaigsunan ang bang dili dita maka moingon man lamang tala kasakit bisan na kan lamang sa maghandom kung giun sa pagdevelop ang Filipino national identity ng taga Chinese murag dili ay mayo so moingon lang gyud ko free lang Mayor Alice Goo nagrespeto po daw ako sa mga tao diha nga dili basta-basta nga ikaw ila ibutang pagka mayor ni anang lugara Tarlac di basta-basta diha ang kanhi presidente diha ang kanhi senador gipamatud-an ang kanhi senador Benigno Aquino na tao ang demokrasya gumikan sa ilang pamilya ug murag wala untay personal nga interest dili unta kita may mong emosyonal anyway pareho naman doon nasayod kita nga ang matagsa-tagsa nga mga political leader gusto ra nila mohatag og mga opinion mo pero sakit so nagahandagan pa mo ingon na daghay bagan may gani kay sa iyang pagkababae murag isilang ba nga kalma lang kayo tapos tanawon murag dili na kay murag disturbo na kay sa iyang personal o sa iyang privacy ang investigation di bagan way sa lig ang pipila nga mga elected official nga gibutuhan siya ni anang lugara mas nagmadaogo nagmalampuson tapos ay gumikan ra sa pipila initan pa kanan simple ra mga negosyo nga dili ni bagan halos ipaangko na sa imo ang mga illegal activities nga dili mo imagine baboy ra nagsugod siya sa baboy na nangining kamot nga mo show up ang iyang business so di na punta matingay nga kung livestock kay ang agriculture so gi-background diri sa komersyo nan Chinese ang ila gyud gi-promote di
agriculture. So, development ng agrikultura, pang-uma, livestock, mga land holding. So, unhon nila pag-develop ang ato ang ato economy sa pamamagitan ng agriculture. So, mga elected official, kung meron mang baka maliit lang yan, bawas-bawasan nyo na yung panggigipit. Medyo mahigpit na yung sinturo na pagkatali ng mga iilan nating mga kapwa investors. So, medyo makaingong kita nga ayaw daw tayo yung imahin para lamang sabi, ipakita ninyo nga mahimong personal. Murag dili na sa mayo. So, kini si Kuya Rodel, manghinaot ako nga nadawat ninyo ang akong opinion, kabahin na sa mga pipilang, ka mga langyaw nga angay nato protectionan guys. Angay sab nato dapigan. Dili pud laong na grabe ra ka barbarik na mga langyaw kan pareha ng nailangyaw diyan ang mga minsas ng pregaba may lang na diri sa ato nasod pagabot dito sa likway ra pud batiran ra ka. Ang kuan lang magamping. Way kumo sa pag-ampo, pagsubay kung unsay balaod sa Dios o balaod sa tao. Daghang kayong salamat kini si Kuya Rodel. Inyong pamalandong. Hasta la vista, mga chika babes. I love you. O palando nga kalago sa tumang kasubo, ang imong nahimo niya pagabag-on mo. Pagbasol, biyai ang sala, kay ang tanan nga mag-usab sa pasaylo hatagan sa pagbalik niya. Daghang kayong salamat. Hasta la vista, mga chika babes.